Nang sumigaw ang anak kong babae, "Kung hindi mo paglilingkuran ang asawa ko, umalis ka sa bahay ko." Hindi ako sumagot ng galit. Sa halip, ngumiti ako, kinuha ang maleta ko, at umalis, iniwan ang bahay na binayaran ko ng buong buhay ko. Inaasahan niyang masisira ako tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Makalipas ang 1 linggo, may 22 missed calls na ako. At hindi pa doon natatapos ang plano ko. Magsisisi sila sa mga salitang binitawan nila at sa mga ginawa nila. Bago tayo magpatuloy, pakikalma niyo na po ang subscribe sa channel at sabihin niyo sa comment kung saan kayo nanonood. Mainit pa ang susi sa palad ko nang itinulak ko ang pinto ng harapan. Pinuputol ng mga plastik ng grocery ang mga pulsuhan ko. Ang liwanag ng hapon ng Sabado ay dumaloy sa kurtina ng sala. Nagbibigay ng malambot na kulay spring na karaniwang nakakangiti sa akin. Hindi ngayon. Si Rodel ay nakahiga sa recliner kong balat. Huling regalo sa akin ni Lourdes bago siya kunin ng kanser. Nakataas ang mga paa niyang nakamedyas. Kalahating boteng San Miguel ang hawak. Nakapatong ang remote sa tiyan niya na parang siya ang may-ari ng lugar. Na sa totoo ay akala niya nga yata, matanda. Hindi man lang siya lumingon mula sa basketball sa tee. "Kunan mo pa ako ng isa pang beer habang nakatayo ka." Dahan-dahan kong ibinaba ang mga grocery. Nararamdaman ang bigat ng mga karton ng gatas at tinapay. May pulang guhit na iniwan ang mga plastik sa palad ko. "Pasensya na. Narinig mo naman." Nakatitig pa rin si Rodel sa telebisyon. "San Mig Light. Hindi yung mumurahin na iniinom mo." May lamig na bumaba sa dibdib ko. Binili ko talaga para sa kanya, yung mga San Mig Light na yon. Ginastos ko ang pensyon ko sa beer na hindi ko naman inumin. "Rodel, kakadating ko lang. Kailangan ko munang iligpit tong mga pinamili." Ngayon siya tumingin sa akin. Pamilyar ang ekspresyon sa mukha niya. Yung mukhang ako pa ang hindi makatarungan. Ako pa ang mahirap pakisamahan. "Ano naman ang malaking issue? Nakatayo ka na." Comfortable ako. Ang malaking issue ay ito ang bahay ko. Tumama ang mga paa ni Rodel sa sahig ng malakas. Dahan-dahan siyang tumayo, ginagamit ang tangkad niya na parang sandata. Sa 30 anyos, mas malaki siya sa akin. Mas malapad, pero mas matagal na akong nakikipagharap sa mahihirap na tao bago pa siya ipanganak. "Bahay mo. Nakakatawa kasi dito kami nakatira ng anak mo. Kami ang nagbabayad ng mga bayarin gamit ang pera ko." Detalye. Lumapit siya. Hawak pa rin ang beer. "Tingnan mo, Mang Ben. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos o ng mahirap. Gusto mo bang manatili dito ng mapayapa? Sumunod ka sa akin." Simple lang yon. Bumukas ang pinto ng kusina. Lumitaw si Teresa. Nakaponytail ang buhok niyang kulay kastanyas. Hawak ang basang tuwalya. Nakita niya ang eksena. Si Rodel na nakatayo sa harap ko. Napakakapal ng tensyon. "Ano to?" May babala ang tono niya. Naalala ko noong teenager pa siya. "Mahiyap ang tatay mo," sabi ni Rodel nang hindi lumilingon sa akin. Hiniling ko lang ng beer. Ginagawa niyang malaking kaso. Tiningnan ako ni Teresa na may pagkadismaya. Parang bata akong nag-iinarte. "Pa, kunin mo na lang ang beer. Hindi naman worth makipag-away." Pero hindi pa tapos si Rodel. Lumapit pa siya. Malapit na malanghap ko ang amoy ng alak sa hininga niya. "Ganito yan, Mang Ben. Dito ka nakatira sa bahay namin. Kailangan mong mag-ambag. Kapag may hiniling ako, gagawin mo. Walang tanong, walang attitude. Bahay namin." Pinanatili kong matino ang boses ko, kahit kumakabog ang dibdib ko. "Tama." Tumabi si Teresa sa asawa niya. Nagpapakita na nagkakaisang harapan. "Pa, kailangan mong magdesisyon ngayon din. Tutulungan mo si Rodel at susundin mo ang sinasabi niya. O mag-empake ka na at umalis." Nakabitin ang mga salita sa hangin. Tiningnan ko ang anak ko. Hinintay ko kahit kaunting bakas ng batang babae na dating umakyat sa kandungan ko tuwing kulog. Nakatingin siya sa akin na may paehong mayabang na ekspresyon ni Rodel. "Sige." Tahimik kong sabi. Ngumisi si Rodel. Akala niya panalo na siya. "Mabuti. Ngayon, yung beer, mag-iempake na ako." Namatay ang ngisi sa mukha niya. Medyo bumuka ang bibig ni Teresa na parang inaasahan niya magmamakaawa ako at pupunta sa kusina na parang talo ng aso. Humarap ako sa halway. Iniwan ang mga grocery sa sahig. Narinig ko sa likod ko ang mabilis na hininga ni Rodel. Bulong ni Teresa, "Pa, teka." Pero nakalakad na ako papunta sa kwarto ko. Matatag ang mga hakbang sa sahig na hardwood na pinaghirapan naming ayusin ni Lourdes 20 taon na ang nakaraan. Bumaba ang maleta mula sa itaas ng aparador ng mahina. Binili ko yon para sa honeymoon namin sa Palawan. Noong buhay pa si Lourdes, at parang walang hangganan ang kinabukasan.
Ngayon, nakabuka itong walang laman sa kama. Handa nang lamunin ang natitira kong buhay sa bahay na to. Nag-empeke ako ng sistematiko. Mga brief, medyas, 3 palit ng damit. Hindi lahat, sapat lang. Mula sa sala ay naririnig ang mahinang bulungan na madiding mga boses. Paminsan-minsan tumataas ang boses ni Rodel kaysa sa malambot na tono ni Teresa. Pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin. Paano haharapin ang biglaang paghihimagsik na matanda. Gumagalaw ang mga kamay ko ng walang malay. Nagtitiklop ng mga polo at nagro-roll ng mga necktie. Ang larawan ni Lourdes ay inilagay ko sa side pocket. Nakabalot ng tissue paper. Mga gamot ko, salamin sa pagbabasa. Maliit na leather journal kung saan ko isinusulat ang mga gastusin. Nangigulong ko ang maleta sa hallway. Tumigil sila sa pag-uusap. Bumalik si Rodel sa upuan niya. Pero iba na ang postura, alerto, nakabantay. Si Teresa ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nakakrus ang mga braso. Sinusubukang magmukhang strikto, pero hindi maitago ang pag-aalangan. Wala man lang nagpaalam. Nakastart ang makina ng lumang Toyota ko sa unang TRY. Matapat pa rin tulad ng dati. Lumabas ako ng driveway nang hindi tumitingin sa bahay. Hindi nakikita kung nanonood ba sila sa bintana. Ang 30 minutong biyahe papunta sa Pin Lodge Motel ay nagbigay sa akin ng panahon para mag-isip. Dumating ang mga alaala habang nagdadrive ako sa may bayan ng San Rafael. Ang tuition ni Teresa sa kolehiyo, 40,000 kada taon sa mamahaling private university na pinili niya. Nag-overtime ako sa bangko ng 4 na sunod na taon. Nagdagdag ng kliyente. Lete na umuwi para mag-review ng loan applications. Namamanhid ba rin ang mga kamay ko tuwing naalala ko ang dami ng forms. Ang kasal nila ay umabot ng 25,000. Hindi kayang bayaran ng pamilya ni Rodel ang kalahati. Kaya tahimik kong kinover. Ayokong mapahiya sila. Ang reception hall, bulaklak, damit niya, lahat kailangang perpekto para sa espesyal na araw ng anak ko. Tapos ang bahay, 80,000 mula sa retirement savings ko para sa down payment nila dahil kailangan daw tulungan ang mga bagong mag-asawa. Ganyan daw ang mga ama, sabi ko sa sarili ko. Ganyan ang gusto ni Lourdes. Sunod-sunod na parang oasan ang buwan ng bayad. 1,200 para sa mortgage nila, 300 sa kuryente at tubig, 500 sa grocery kapag kulang ang pera. Unti-unti nawala ang social security check ko sa buhay nila. At napaniwala ko ang sarili ko na pag-ibig yon. Ang Pin Lodge Motel ay nasa labas ng bayan. Mababang gusali na kupas na ang pintura at kumukutitap ang neon sign. Maliit pero malinis ang kwarto. Isang kama, isang upuan, maliit na mesa sa tabi ng bintana. Inilagay ko ang maleta sa rack at mabigat na naupo sa gilid ng kama. Iba ang katahimikan dito. Hindi yung komportableng katahimikan ng sariling tahanan, kundi ang guwang na katahimikan ng pansamantalang lugar. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll sa contacts. Mga numero ng bangko, insurance, credit card services. Mga numerong alam ko nang walang titingnan mula sa 30 taon ko sa finance. Bukas linggo, pero may mga bagay pa ring pwedeng gawin. May mga tawag pa ring pwedeng gawin. Binuksan ko ang laptop sa maliit na mesa at nag-login sa online banking ko. Lumiwanag ang mga balanse sa screen. Checking, savings, retirement accounts, mga numero na kumakatawan sa buong buhay na maingat na pagpaplano. Pagkakait sa sarili ng maliliit na luho para maalagaan ang pamilya. Kumukura ang cursor sa search bar. Naghihintay na magdesisyon ako kung ano ang susunod. Dumating ang umaga ng linggo na kulay abo at maulap. Bagay na bagay sa mood ko. Ikinabit ko ang mga papeles ko sa mesa ng motel na parang general na nagpaplano ng laban. Bank statements, insurance policies, legal documents, lahat organisado, lahat abot kamay. Ang unang tawag ay sa Metropolitan Bank. Limitado ang banking sa linggo, pero hindi natutulog ang automated systems. Magandang umaga po, Ginoong Reyes, sabi ng representative pagkatapos ko makadaan sa phone tree. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Gusto ko po sanang kanselahin ang automatic mortgage payment para sa 847 Acacia Street. Account ending sa 4,720. Tigil. May tunog ng keyboard. Sir, nakikita ko pong active po ito ng 5 taon. Sigurado po ba kayong gusto niyong itigil? Sigurado na sigurado po. Pwede po bang malaman ang dahilan ng pagbabago? Hindi na po qualified ang mga homeowner sa tulong pinansyal ko. Dagdag na tunog ng keyboard. Sige po, Ginoong Reyes. Kakanselahin na po agad ang automatic payment effective immediately. Makakatanggap po kayo ng written confirmation sa loob ng 3 araw ng negosyo. Mas madali ang pangalawang tawag. 3 taon nang nakasiguro sa akin ang 2 sasakyan nila,
sa Film Life. Ang pick-up ni Rodel, ang Altis ni Teresa. 280 pesos kada buwan para sa mga sasakyang hindi ko naman ginagamit. Gusto ko po sanang alisin ang 2 sasakyan sa polisi ko. Sabi ko sa agent. Kailangan na po ng anak ko at manugang na magkaroon ng sarili nilang insurance. Kailan po niyo gusto maging effective ang pagbabago? Ngayon na po. Mas matagal ang credit cards. Authorized user si Teresa sa 3 account ko. B Visa, Metrobank Mastercard, at SM Store Card. 500 kada buwan ang binabayaran ko sa balanse na hindi ko naman ginawa. Bili na hindi ko naman ginawa. Ginoong Reyes, ang pag-alis ng authorized user ay mangangailangan sa kanila na mag-apply ng sarili nilang credit. Paliwanag ng Visa Representative, mananatili po sa inyo ang responsibilidad sa natitirang balanse. Pero hindi na po sila makakapag-charge ng bago. Naiintindihan ko. Alisin nyo na po agad. Parang nagaan ang pakiramdam ko sa bawat tawag. 30 taon ng karanasan sa bangko ang nagturo sa akin ng mga pasikot-sikot ng sistema. Legal na lengguwahe, tamang proseso. Lahat ng ginagawa ko ay ganap na nasa loob ng karapatan ko. Kailangan pa ng written documentation ang pagbabago sa life insurance. Pero sinimulan ko na. 100,000 na dapat mapupunta kay Teresa. Perang kinaghirapan ko para maprotektahan ang kinabukasan ng pamilya ko. Pero iba na ang kahulugan ng pamilya ngayon. Sa tanghali, nakatawag na ako ng 8. Tumigil ang mortgage payment, nakansela ang insurance, na-block ang credit cards, natapos ang mga automatic transfer na kumakain sa account ko sa loob ng maraming taon. Lahat natapos sa magalang na usapan at confirmation numbers. Naupo ako sa murang upuan ng motel at tiningnan ang mga notes ko. Confirmation numbers, reference codes, effective dates. Ang papel na ebidensya ng kalayaan sa pinansyal. Tahimik ang cellphone ko sa mesa. Walang missed calls, walang urgent message. Hindi pa nila alam. Marahil hindi pa nila malalaman hanggat hindi nababounce ang unang bayad. Hanggang hindi dumadating ang bill na may pangalan nila sa halip na akin. Pero malalaman din nila. Isinara ko ang laptop at lumakad papunta sa bintana. Sa kabilang parking lot, may matandang lalaki na naglo-load ng maleta sa pick-up. Ang asawa niya ang nagdidirekta ng mahina at mahusay. Marahil pauwi na mula sa pagbisita sa mga apo o nagsisimula ng matagal ng ipinagpaliban na bakasyon. Nainggit ako sa simpleng pagtutulungan nila. Sa paraan ng paggalaw nila na parang sanay na sanay. Ganoon kami noon ni Lourdes. Tumunog ang cellphone ko sa mesa. Hindi kilalang numero, pinabayaan ko. Tahimik ang linggo sa akin. Pero mukhang hindi sa kanila. Nakasanayan ko na ang routine sa Pin Lodge. Kape sa lobby, almusal sa kainderya sa kabilang kalsada. Mahabang lakad sa mga tahimik na barangay ng San Rafael. Parang koleksyon ang mga missed calls sa cellphone ko na ayokong simulan. Sa Mayor Calls, 12 messages na. Sa Biyernes, 22 na. Pinakinggan ko isa-isa ayon sa oras. Pinapanood ang pagbabago mula sa pagkalito, hanggang galit hanggang desperasyon. Ang una ay parang kasual pa. Tanong ni Teresa kung may error sa bangko tungkol sa mortgage. Si Rodel naman ay maikli at iritado ang mga mensahe tungkol sa insurance na nawala. Pero sa gitna ng linggo, pumasok na ang takot. Pa, ano ba tong nangyayari? Basag ang boses ni Teresa sa frustrasyon. Sabi ng bangko, ikaw daw ang nagpatigil ng automatic payment. Kailangan nila ang buo sa Biyernes kung hindi magfo-foreclose na sila. Lalong tumindi ang mga mensahe ni Rodel. Mang Ben, kailangan mong ayusin ito ngayon din. May mga taong nagtatanong tungkol sa insurance ko. Pinapahiya mo kami. Ang mga huli ay halos pamimilhistik na. Umiyak si Teresa. Nangangako na ayusin nila kung tatawagan ko lang sila. Si Rodel ay iba namang diskarte. Sinabing masyado siyang matigas at gusto raw ayusin. Binura ko ang bawat mensahe pagkatapos pakinggan. Wala akong nararamdaman kundi bahagyang curiosity sa lumalaking desperasyon nila. May kumatok sa pintuan ng kwarto ko ng umaga ng Huwebes. Sa butas ng pinto, nakita ko silang dalawa. Si Teresa na gusgusin ng sweater. Si Rodel na nakapangtrabaho pa. Paehong mukhang kulang sa tulog. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko pinapasok. Pula ang mga mata ni Teresa. Nabali ang karaniwang kalmado niya. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Si Rodel ang sumingit. Puno ng galit ang mukha. Tungkol sa sinusubukan mong sirain ang buhay namin dahil lang sa walang kwentang away tungkol sa beer. Hindi ko sinusubukan sirain ang anumang bagay. Kalmado kong sabi. Tumigil lang ako sa pagbayad ng buhay ninyo. Ang mortgage, Mang Ben. Tumaas ang boses ni Rodel. Hindi mo pwede basta itigil ang pagbayad ng mortgage. Bahay namin yon. Sa totoo lang, bahay ko yon. Pangalan ko sa deed.
Lagda ko sa loan. Kayo lang ang panauhin. Hinawakan ni Teresa ang braso ni Rodel nang lumapit siya. Pa, please. Pwede nating ayusin ito. Mali si Rodel na kausapin ka ng ganoon. Kami pareho. Pero hindi mo pwede basta iwanan kaming walang babala. Walang usapan. Binigyan niyo ako. Ng ultimatum. Paalala ko sa kanya. Sundin si Rodel o umalis. Ganoon ang eksaktong sinabi mo. Hindi ko sineryoso yon. Sineryoso mo. Tiningnan ko ang anak ko. Nakakakita ng estranghero na nakasuot na mukha niya. Sineryoso mo bawat salita. Hindi mo lang inasahan na pipiliin ko ang ikalawang opsyon. Iba namang paraan si Rodel. Artipisyal na kalmado ang boses. Tingnan mo, lahat tayo ay may nasabi na hindi natin sinasadya. Pero bahay namin to, credit namin, buong buhay namin. Hindi mo pwede basta bunutin ang alpombra sa ilalim namin. Kaya ko at ginawa ko na. Sinimulan ko ng isara ang pinto. Gusto niyo akong umalis. Umalis ako. Gusto niyo ng sarili niyong buhay. Ngayon pwede na. Pa, teka. Basag ang boses ni Teresa. Paano ang pamilya? Paano ang lahat ng pinagdaanan natin? Tumingala ako sa kanyang desperadong mukha. Sandali, naalala ko ang batang babae na dating tumutulong sa akin magwalis ng dahon tuwing taglagas, na nagdadala sa akin ng mga dandelyon na pinitas sa bakuran. Pero ang batang yon ay lumaki ng isang taong makakayang manood, habang pinapahiya ng asawa ang ama sa sarili niyang sala. Dalawa ang direksyon ng pamilya, anak, tahimik kong sabi. 5 taon ko kayong inalagaan ninyong dalawa. Nang dumating ang panahon na kayo naman ang mag-alaga sa akin, pinili mo siya. Nabali ang pek niyang kalmado ni Rodel. Loko ka talagang matanda. Hindi mo pwedeng. Pwede akong tumawag ng pulis kung itataas mo pa ang boses. Putol ko. Pribadong propertya ito. At nakakagambala ka ng kapayapaan. Tinitigan nila ako. Marahil ngayon lang nila ako nakita ng malinaw sa loob ng maraming taon. Hindi ang malambot na ama at lolo sa hinaharap. Hindi ang maginhawang ATM na may paa. Kundi isang lalaking natuto ng magsabi ng hindi. Hinawakan ni Rodel ang siko ni Teresa. Halika na, ayusin natin ito mag-isa. Naglakad sila pabalik sa sasakyan. Nawala ang dating swebe ni Rodel at napalitan ng balisang pagyuko. Si Teresa ay lumingon sa akin na parang nakakita ng estranghero. Pinanood ko silang umalis. Isinara ang pinto at bumalik sa laptop. May mga tawag pa rin gagawin, mga account na isasara. Malayo pa ang pagbuwag sa isang relasyon. Kailangan ko ng kape at malinaw na isip. Ang karinderya sa may bayan ang palaging kanlungan ko noong buhay pa si Lourdes. Doon niya ako hinintay pagkatapos ng check-up. At maghati kami ng slis ng biko habang nagkukwentuhan ng walang kabuluhan. Martes ng umaga nang maglakad ako ng 3 blokeng pamilyar. Nakikita ang hininga ko sa malamig na hangin ng bundok. Nakakagaan ng loob ang routine pagkatapos ng kahapon na confrontation. Inayos ko ulit ang mga papeles ko kaninang umaga. Pinag-aralan ang bank statements at confirmation numbers na parang general na nag-aaral ng battle plan. Tumunog ang kampana ng karinderya pagpasok ko. Amoy kape at bakon ang naghalo sa komportableng usok na hinahangad ko. Halos hindi pa ako nakakaupo sa usual kong corner booth nang may pamilyar na boses na tumawag. Ben Reyes. Diyos ko, buhay ka pa pala. Si Mang Tony Santos ay tumayo mula sa mesa malapit sa bintana. Pahayagan nakasiksik sa kilikili. 15 taon kaming magkasama sa Metropolitan Bank bago siya na-transfer sa main branch. Commercial loans ang hawak niya habang personal accounts naman ako. Pero sapat na ang pinagsaluhan naming kape para ituring kaming magkaibigan. Tony, tumayo ako para makipagkamay. Mabuti nakita kita. Pwede bang makisabay? Matagal na kitang hindi nakita mula pa sa libing ni Lourdes. Naupo siya kahit hindi pa ako sumasagot. Narinig ko nakatira ka raw sa Pin Lodge. Ayos ka lang ba? Dumating ang waitress na may kape bago ko pa makasagot. Ginamit ko ang pagkakataon para pag-isipan kung magkano ang ibabahagi ko. Mapagkakatiwalaan si Tony, pero banker pa rin siya na may profesional na obligasyon. Family matter, sabi ko sa wakas, kailangan ko lang ng space para makapag-isip. Dahan-dahang tumango si Tony, pinag-aralan ang mukha ko. Yung manugang mo, nag-try mag-apply ng home equity loan sa bahay mo ilang buwan na ang nakaan. 50,000. Napatigil ang tasa ko sa kalahati ng pag-angat. Anong klaseng transaksyon? Sabi niya propertya niya raw. May dala pang dokumento. Nawala ang ingay ng karinderya. Bahay ko. May mga papel na mukhang opisyal sa unang tingin. Pero nang tiyanes namin ang title, umiling si Tony. Sa'yo pa rin lahat, syempre. Malinis ang title, walang cosigner, wala siyang claim. Maingat kong ibinaba ang tasa.
pinoproseso ang impormasyon. Kailan eksakto nangyari ito? Disyembre, siguro Enero. Personal ko pa nga hinawakan dahil malaki ang amount. Yumuko si Tony, binaba ang boses. Mang Ben, hindi lang siya nagkakamali sa ownership. Sinadya niya talaga. Pek ang mga dokumento. Parang malamig na tubig ang tumama sa akin. 3 buwan na ang nakaraan. Plano na pala ni Rodel na magnanakaw sa akin. Hindi ito desperasyon mula sa kasalukuyang krisis. Sinadya talaga. Na-report niyo ba? Tinanggihan namin ang application at ni-flag ang info niya sa system namin. Technically, dahil walang perang napalabas, gray area pa rin legally. Pero may kopya ako ng lahat. Pinag-aralan ni Tony ang mukha ko. Hindi mo talaga alam. Umiling ako. Iniisip ang lahat ng buwan ng bayad ko. Lahat ng hapunan na nagreklamo si Rodel ng pera habang lihim na ninanakaw ako. Para saan daw gagamitin ang pera? Tumingin si Tony sa paligid ng kainderya, then lumapit pa. Sabi sa application, home improvement, pero usap-usapan sa bayan. May gambling debts daw si Rodel. Malaki-laki. Gaano kalaki? Baka mas marami pang alam ni Cap. Ramon Cruz. Naalala mo ba si Cap? Cruz. Nabanggit niya minsan na regular daw si Rodel sa kasino sa may baybayin. Naalala ko si Cap. Ramon Cruz. Magkasama kami sa church building committee. At magkaklase ang anak niya kay Teresa. Kung may alam siya tungkol sa sugal ni Rodel, malamang totoo. Tony, salamat sa pagsabi sa akin. Kinuha ko ang wallet ko para bayaran ang kape na halos hindi ko pa nahahawakan. Mang Ben, ingat ka. Ang taong peke ang dokumento para magnakaw sa pamilya. Pwede pang gumawa ng iba kapag napipilan. Naglakad ako pabalik sa Pin Lodge na mabilis ang isip. Bigla na lang nagasense ang pangangailangan ni Rodel ng beer at ang disrespect. Matagal na niya akong itinuring na biktima. Madaling pagkukunan ng pera para sa sugal niya. Hindi lang tungkol sa dominance ang ultimatum. Tungkol ito sa pagpapanatili ng access sa pera na akala niya karapatan niyang kunin. Bumalik sa kwarto ko sa motel. Binuksan ko ang laptop at gumawa ng bagong dokumento na pinamagatang ebidensya laban kay Rodel Cruz. Simula pa lang ang revelasyon ni Tony. Kung nagsinungaling siya tungkol dito, ano pa ang iba niyang tinago? Sarado ang munisipyo tuwing 5 oras may 1 oras pa ako para i-file ang papel na magbabago ng lahat. Pagkatapos ng tanghalian, diretsong nag-drive ako mula sa karinderya papunta sa Municipal Hall ng San Rafael. Isang matayog na gusali na dating nakakatakot sa akin noong bata pa ako, pero ngayon parang kaalyado na. Nasa 2nd floor ang clerk's office. Pinangangasiwaan ng isang middle-aged na babae na nagproseso ng eviction notice ko ng profesional. Ginoong Reyes, alam niyo po ba na tirahan ito ng anak niyo? Pinagkumpara niya ang property deed na dala ko sa eviction documents. Property ako po. Nilabag ng mga nakatira ang kondisyon ng paninirahan. Anong kondisyon po iyon? Handa na ako sa tanong na ito. Verbal agreement na nangangailangan ng mutual respect at ambag sa household expenses. Parehong nilabag. Tinatakan niya ang mga papel ng may otoridad. Mag-umpisa ang 30-day notice period ngayon. Kung kukontestin nila, magkakaroon ng hearing. Kung hindi, ipapadala ng sheriff ang final papers pagkatapos ng deadline. Gaano katagal bago nila matanggap ito? Sheriff's Department ang mag-serve, usually sa loob ng 48 oras. Nagkasalamat ako at kinuha ang kopya ko. Nararamdaman ang bigat ng legal na kapangyarihan sa likod ng mga aksyon ko. Wala ng financial manipulation o emotional blackmail. Lahat dadaan sa tamang proseso. Susunod na punta ko ay ang himpilan ng pulisya. Nasa likod na sulok ang opisina ni Cap. Ramon Cruz, maliit na kwarto na puno ng filing cabinets at papeles na may mansa ng Cap. Mas marami ng uban si Cap. Cruz mula noong huli ko siyang makita. Mas malalim ang mga linya sa mata. Pero matigas pa rin ang handshake. Mang Ben, ano ang dala mo sa opisina ko? Information gathering. Sabi ni Tony Santos, baka may alam ka tungkol sa sugal ni Rodel Cruz. Nag-iba ang ekspresyon ni Cap. Cruz sa profesional na interest. Manugang mo. Anong konteksto? Maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang ultimatum, ang pag-alis ko, ang pagkatuklas ng attempted loan fraud ni Rodel. Tahimik na nakinig si Cap. Cruz, paminsan-minsan nagsusulat. Regular talaga si Rodel sa kasino sa may baybayin. Sabi niya pagkatapos ko. Sa poker table madalas. Mas madalas daw kamakailan, mas mataas ang taya. Alam mo ba kung magkano ang utang? Iba't ibang creditor, iba't ibang amount. May mga tawag na tungkol sa collection. Wala pang kriminal, pero papunta na roon. Tatantya ko mga 18 hanggang 20,000 lahat.
Natigilan ako sa numero. Nakatira si Rodel sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, nanghihingi ng respeto habang lihim na sinunog ang sapat na pera para makabili ng disenteng sasakyan. Sino ang mga kreditor? Halo ng legal at hindi masyadong legal. Nagmamadali na ang legal. Ang iba, nagkibit balikat si Cap. Cruz, hindi naman talaga sila gumagamit ng pulis kapag nangongolekta. Gaano katagal ang timeline? Mga 6 na linggo na siyang nagpapaliban. Karaniwang binibigyan ng 3 buwan bago mag-escalate. Naubos na ang oras ni Rodel. Mas malinaw na ang larawan pag-alis ko sa himpilan. Ipinaliwanag ng sugal ang desperasyon niya. Ang pagtatangka na maipangutang ang bahay ko. At ang lumalaking agresyon sa akin. Hindi lang ako maginhawang source ng pera. Ako ang tanging pag-asa niya para maiwasan ang malubhang consequence. Gabi na noong naupo ako sa kwarto ko sa motel para i-review ang progreso ng araw na iyon. Na-file na ang legal eviction notice at handa nang i-serve. Nakumpirma ang gambling debts at fraudulent activities ni Rodel. Lumalaki ang network ko ng mga profesional na kaalyado na nakakaalam ng totoong sitwasyon. Binuksan ko ang laptop at in-update ang evidence file ko. Idinagdag ang impormasyon ni Cap. Cruz sa revelasyon ni Tony Santos. Mahalaga ang pattern recognition sa banking. At malinaw na ang pattern dito. Hindi lang bastos o mayabang si Rodel. Desperado, sinungaling, at delikado. Habang lumalakas ang pressure sa kanya, lalong magiging reckless. Kailangan kong maghanda sa susunod na mangyayari. Bukas, sisimulan ko ng tawagan ang mga kreditor ni Rodel, hindi para bayaran ang utang niya. Siya ang haharap sa consequence ng mga iyon. Pero para masiguro na alam nila ang tunay niyang pinansyal na sitwasyon. Kasama na ang katotohanan na wala siyang legal na claim sa property ako. Laging pinakamabisang sandata ang katotohanan. Mabilis ang balita sa bayan tulad ng San Rafael. Sa Biyernes, napagtanto kong oras na para kontrolin ang salaysay. Ang unang engkwentro ay sa palengke kung saan ako hinabol ni Aling Rosa ng Church Mailing Committee malapit sa tindahan ng selyo. Isa siya sa mga babaeng nangongolekta ng balita katulad ng Recep. Laging handa ibahagi ang nalalaman. Mang Ben, naririnig ko ang mga nakakabahalang kwento tungkol sa pamilya. Ayos ka lang ba? Maingat kong pinili ang sagot ko. Alam kong ulitin ni Aling Rosa kahit kanino ang sasabihin ko bago magsimula ang misa sa linggo. Hiniling ni Teresa at Rodel na umalis ako. Kaya umalis ako. Minsan kailangan ng magsarili ng mga adult children. Tumaas ang kilay niya. Hiniling nila sa'yo na umalis sa sarili mong bahay. Mukha namang pinakamabuting solusyon para sa lahat. Pero hindi ba ikaw ang nagbayad ng kasal nila at tumulong sa down payment? Lumapit siya, binaba ang boses na parang may sikreto. Palagi ko nang nagtataka paano nila napundohan ang bahay na yon sa sweldo lang ni Rodel. Tumango ako pero hindi na nagdagdag. Magsasalita ang katotohanan para sa sarili nito. Susunod na punta ko ay sa Reyes Hardware, kung saan part-time ako pagkatapos magretiro sa bangko. Si Mang Tony, ang may-ari, tumingin mula sa inventory sheets niya na may tunay na pag-aalala. Mang Ben, narinig ko nakatira ka raw sa Pin Lodge. Ano bang nangyayari? 3 empleyado ang nagtipon habang ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Agad at nagkakaisa ang reaksyon nila. Gulat na ginago ako ni Rodel ng ganoon. Galit na tinulungan ko sila ng 5 taon nang walang pasalamat. Ikaw ang nagbayad ng college tuition nila. Umiling si Dave, ang assistant manager, sa hindi paniniwala. Sabi ni Rodel sa lahat, mayaman daw ang pamilya nila. Sila raw ang tumutulong sa iyo sa mortgage. Marami siyang sinabi na hindi totoo. Kalmado kong sagot. Dumilim ang mukha ni Mang Tony. Kaya pala palagi siyang may pera, pero hindi kailanman nag-overtime. Madalas naming ino-offeran ng extra shift. Pero laging may ibang lakad. Sa kasino siguro ang mga lakad na yon. Bulong ni Sarah mula sa pa-encounter. Pag-alis ko sa hardware, alam ko nang kakalat ang totoong kwento sa buong bayan sa loob ng ilang oras. Mas episyente ang network ng maliit na bayan kaysa sa kahit anong advertisement. Pangatlong punta ko ay sa San Rafael Baptist Church, kung saan naghahanda si Pastor Cruz para sa weekend service. Inimbitahan niya ako sa opisina niya. Nag-offer ng kape sa upuan na nakapagbigay ng ginhawa sa maraming nagugulumihanang parishioner sa loob ng maraming taon. Mang Ben, ilang tao na ang nagbanggit na nag-aalala sila sa iyo. Matutulungan mo ba akong maunawaan kung ano ang nangyayari? Pinahahalagahan ko ang direktang approach ni Pastor Cruz. Hindi siya nangunguha ng tsismis. Sinusubukan niyang tulungan ang isang miyembro ng simbahan. Pastor, 5 taon kong pinansyal na tinutulungan ang anak ko at manugang. Noong nakaang linggo, nilinaw nila na kondisyonal ang pananatili ko sa bahay base sa pagsunod ko sa utos ni Rodel.
Pinili ko nang umalis kaysa tanggapin ang ganoong arrangement. Dapat napakasakit noon. Nakapaglinaw naman, tapat kong sabi. Mahal ko ang anak ko, pero hindi ako magpapatrato na parang katulong sa sarili kong bahay. Tumango si Pastor Cruz nang may pag-iisip. Minsan ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kanila na harapin ang consequence ng mga pili nila. Mukhang matagal mo silang pinoprotektahan mula sa mga consequence na yon. Masyado nang matagal, sa tingin ko. Sa paglalakad ko pabalik sa motel, tumigil ako sa Annie's Coffee Shop para sa hapon na kape. Puno ang lugar ng karaniwang Friday crowd. Mga retirees, off-duty workers, mga nanay na may stroller. Nakahanap ako ng maliit na mesa sa sulok at pinakinggan ang mga usapan sa paligid ko. May utang daw si Rodel sa buong bayan. Si Mang Ben Reyes ang nagbabayad ng bills nila sa loob ng maraming taon. Palaging kakaiba kung paano nila nabubuhay ng ganoon sa sweldo niya. Kumakalat ang impormasyon ayon sa inaasahan ko. Ang maliit na bayan ay parang buhay na organismo. Mabilis at episyenteng pinoproseso ang impormasyon. Naghihiwalay ng katotohanan sa kasinungalingan sa pamamagitan ng sama-samang karunungan. Tumunog ang cellphone ko habang palabas ako ng coffee shop. Si Aling Patsy, kapitbahay ko sa loob ng 20 taon. Mang Ben, sana hindi ka magalit na tinawagan kita. Gusto ko lang ipaalam na madalas ang sigawan sa bahay Lateli. Si Rodel halos palagi, pero si Teresa rin. Kahapon, 2 beses dumaan ang pulis. Salamat sa pagpapaalam, Aling Patsy. Pinahahalagahan ko na binabantayan mo. Ligtas ka ba kung saan ka nakatira? May kailangan ka ba? Ang tunay na pag-aalala sa boses niya ay nagpaalala sa akin na maraming anyo ang suporta ng komunidad. Ayos lang ako, salamat. Isang araw-araw lang. Gabi na nang maupo ako sa kwarto ko sa motel para i-review ang mga usapan ng araw. Natural na lumalakas ang social pressure nang walang kahit anong masamang intensyon sa parte ko. Napansin lang ng mga tao ang kawalan ng katarungan ng malinaw. Tumunog ulit ang cellphone ko. Hindi kilalang numero, pero kilala ko ang area code. Isa siguro sa mga creditor ni Rodel. Pinabayaan ko sa voicemail at pinakinggan ang message. Ito po si Marcos Santos ng Frontier Finance. Hinintay namin si Rodel Cruz tungkol sa past due account. Pakitawagan po kami sa lalong madaling panahon. Tinatawagan nila ako dahil malamang inilagay ni Rodel ang address ko sa mga credit application. Dagdag na ebidensya ng panlilinlang niya. Dagdag na patunay na plano niya akong gawing responsible sa mga utang niya. Binura ko ang message at binuksan ang laptop. Oras na para i-update ang evidence file ko sa mga natuklasan ngayong araw. Dapat ko nang inasahan na makakalaban sila. Hindi kailanman tahimik na sumuko si Rodel. Mapayapa ang umpisa ng Sabado ng umaga. Nagre-review ako ng bank statements habang umiinom ng kape nang magsimulang tumunog ang cellphone ko. Una si Mang Tony sa hardware, tapos si Aling Rosa, tapos si Pastor Cruz. Parehong nakakabahalang balita ang dala ng bawat tawag. Si Rodel ay gumagawa ng rounds sa buong bayan. Nagkakalat ng ibang bersyon ng mga pangyayari. Mang Ben, kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi niya. Punong-puno ng galit ang boses ni Mang Tony. Pumunta siya rito kanina, malakas ang boses. Sinasabi sa lahat na iniwan mo sila ng walang babala. Sabi mo raw palagi mong alagaan sila. Tapos bigla kang nagbago dahil sa galit. Ano eksakto ang sinabi niya? Na may mental breakdown ka raw. Sabi mo raw itinaboy mo sila dahil ayaw ni Teresa na kontrolado mo ang bawat desisyon nila. Tumingala si Mang Tony. Sinasabi rin niyang may family medical emergency na nangangailangan ng pera at ayaw mong tumulong. Nagpasalamat ako kay Mang Tony at binaba. Gumana na agad ang isip ko sa mga implikasyon. Desperado na si Rodel para maglunsad ng YAR campaign. Ibig sabihin lumalakas ang pressure mula sa mga kreditor niya. Pinatunayan ng susunod na tawag ang hinala ko. Ginoong Reyes, si Cap. Cruz ito. Gusto ko lang magbigay ng heads up. Pumunta rito si Rodel Cruz kaninang umaga para mag-file ng reklamo tungkol sa elder abuse. Sabi mo raw, may nagmamanyobra sa iyo sa bangko para gumawa ng maling financial decisions. Elder abuse. Siyempre walang katotohanan. Pero sinusubukan niyang gumawa ng opisyal na record ng supposed mental incompetence mo. Sabi ko sa kanya kailangan namin ng medical documentation at witness statements, na siyempre wala siya. Makalipas ng 20 minuto, tumunog ulit ang cellphone ko. Numero ni Teresa. Pa, sagutin mo naman. Alam kong galit ka, pero may mga bagay na hindi mo alam. Makapal ang luha sa boses niya. Buntis ako, pa. Ang stress ng lahat ng ito ay nakakasakit sa akin. Sabi ng doktor kung hindi ka kalmado, pwede kong mawala ang baby.
Naramdaman ko ang pamilyar na sakit sa tiyan. Ang parehong protective instinct na nagparamdam sa akin sa manipulation nila sa loob ng maraming taon. Pero may hindi tama sa tono niya. Rehearsed, calculated ang desperasyon. Congratulations sa pagbubuntis, anak. Kailan mo nalaman? Noong 1 linggo, bago pa magkagulo ang lahat. Naputol ang boses niya ng convincing. Pa, hindi ko kayang mawala ang baby ko dahil lang sa problema sa pera. Palagi mong sinasabi na pamilya muna. Pamilya nga ang nauuna. Kaya ko ginastos ang 60,000 sa education mo at 25,000 sa kasal mo. Pero paano ngayon? Paano ang apo mo? Nakabitin ang tanong sa hangin. Kung talagang buntis siya, kung talagang may medical crisis, maaring magkaroon ng hindi inaasahang consequence ang mga ginawa ko. Pero masyadong maginhawa ang timing. Masyadong practiced ang emotional manipulation. Teresa, nakapunta ka na ba sa doktor tungkol sa complications ng pagbubuntis mo? Tigil. May appointment ako sa susunod na linggo. Sino ang doktor? Dra. Santos sa Women's Clinic. Kilala ko si Dra. Santos. Si Lourdes ang pasyente niya noon. Tatawagan ko ang klinik niya para malaman kung paano ako makakatulong sa medical expenses. Pa, hindi mo kailangang tawagan. Kung talagang may tunay na medical emergency ang apo ko, gusto kong tumulong. Alam ni Dra. Santos ang pinakamabuting paraan. Naging matigas ang boses ni Teresa. Hindi mo pwede tawagan ang doktor ko. Private yon. Tama ka. Pwede naman siyang tumawag sa akin para pag-usapan ang payment options. Biglang natapos ang tawag. 1 oras pagkatapos, naglalakad ako sa bayan nang makaharap ko si Rodel sa labas ng Metropolitan Bank. Malakas ang boses niya sa kahit sino na makikinig. May agresibong gilid na natutunan ko ng kilalanin. Nawala na ang bait niya. Sabi ni Rodel sa maliit na grupo ng mga customer. Matandang ulol na akala lahat gustong magnanakaw sa kanya. Itinaboy ang sariling buntis na anak sa walang dahilan. Lumapit ako ng mahinahon at napansin ako ng mga tao bago pa si Rodel. Nagbaling ang mga mukha sa akin. Nagbabago ang ekspresyon habang kinikilala ang paksa ng rant niya. Humarap si Rodel, namula ang mukha. Ayan na siya. Ang lalaking iniwan ang sariling pamilya. Kamusta, Rodel? Pinanatili kong matino ang boses ko. Kumusta na ang gambling debts mo? Parang pisikal na suntok ang akusasyon. Nagbulungan ng ilang tao sa grupo. Nagkakabit-kabit ang mga piraso ng puzzle. Loko ka, sabi ni Rodel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 18,000 ayon kay Cap. Cruz. Sa kasino sa Baybayin, karamihan poker. Tiningnan ko ang mga tao. Nakakamangha kung gaano karaming pera ang matatalo kapag hindi naman ikaw ang nagbabayad ng sarili mong gastusin. Namulalila ang mukha ni Rodel. Lumapit siya. Ginagamit ulit ang tangkad niya. Ulol kang matanda. Hindi mo pwedeng. Madodokumento ko ang bawat piso na ginastos ko para suportahan kayo sa loob ng 5 taon. Putol ko. Madodokumento mo ba kung saan napunta ang sweldo mo? Seryoso nang nakikinig ang mga tao ngayon. Pinoproseso ang bagong impormasyon. Napagtanto ni Rodel na nawala sa kanya ang kontrol ng salaysay. Tama na, ungol niya, tinulak ang mga tao. Hindi pa tapos ito, Mang Ben. Pinanood ko siyang umalis ng galit. Napansin ko kung ilang tao ang naglabas ng cellphone. Makakalabas ang totoong kwento sa social media sa loob ng 1 oras. Pabalik sa motel, binuksan ko ang laptop at sinimulang idokumento ang mga pangyayari ng araw. Nabibigo ang counterattack ni Rodel dahil nakabatay ito sa kasinungalingan na hindi makakayanan ng pagsusuri. Kilala ng mabuti ng komunidad ang pagkatao ko para maniwala sa mga paratang niya ng mental incompetence o malisyosong pag-iwan. Pero nag-alala ako sa claim ng pagbubuntis. Kung talagang buntis si Teresa, mas komplikado ang sitwasyon. Kailangan ko ng verification bago ang susunod na hakbang. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang klinik ni Dra. Santos. Kung may tunay na medical emergency, tutulong ako. Pero hindi na ako magpapaloko sa gawa-gawang krisis. Lumampas na sa linya ang public threats ni Rodel. Nagbalik ako sa kwarto ko sa motel, kinuha ang cellphone, at tinawagan si Cap. Cruz. Cap, kailangan nating mag-usap. Ipinakita ng kilos ni Rodel ngayon ang pattern ng escalation na nag-aalala sa akin. Paano? Harap-harapan niya akong hinarap, gumawa ng threatening gestures sa harap ng mga saksi. At ang buo niyang asal ay parang taong nawawalan ng kontrol. Tumingin ako sa bintana ng motel papunta sa bayan. Gusto kong mag-file ng formal complaint at tingnan ang protection options. Punta ka rito bukas ng umaga. Dalhin mo ang lahat ng dokumento mo. Pero hindi ko na kailangang maghintay hanggang bukas. 1 oras pagkatapos, kumatok si Kuya Steve,
ang night manager ng Pin Lodge, sa pinto ko. Ginoong Reyes, yung lalaking sumisigaw sa parking lot kanina. Bumalik mga 20 minuto na ang nakaan. Tumayo sa harap ng pinto mo mga 5 minuto, tapos umalis. Kinabahan ang ilang guest. Retired Army Sergeant si Kuya Steve na nakakita na ng maraming gulo para makilala ito. May sinabi ba siyang spesipiko? May binulong na turuan daw ng leksyon ang matigas ang ulo. May video ba sa security? Kung kailangan mo, security footage, pisikal na ebidensya ng threatening behavior ni Rodel sa pribadong propertya. Kuya Steve, handa ka bang ibigay yon sa pulisya? Siyempre, hindi dapat nananakot ng matatanda ang ganyang tao. Kinabukasan, dumating ako sa himpilan na dala ang USB drive ni Kuya Steve at nakasulat na timeline ng pagtaas ng behavior ni Rodel. Pinag-aralan ito ni Cap. Cruz ng profesional. Mang Ben, malinaw ang pattern ng pananakot. Kasamang nakita ko kahapon sa bangko. May basehan na tayo para sa restraining order. Ano ang ibig sabihin noon? Legal na bawal si Rodel na lumapit sa loob ng 100 at 50 metros sa iyo o sa propertya mo. Paglabag ay agad arestuhin. Yumuko si Cap. Cruz sa upuan niya. May iba ka pang dapat malaman. Nagkonsulta si Rodel sa abogado nung Bayernes tungkol sa adverse possession laws. Parang malamig na tubig ulit. Squatters' rights. Tama. Nagre-research siya kung pwede niyang i-claim ang legal ownership ng bahay mo base sa patuloy na paninirahan. Malubha ang mukha ni Cap. Cruz. Sa Pilipinas, kailangan ng 0 taon ng mala-hostile na possession. 3 taon pa lang sila roon. Lano niyang maghintay pa ng 7 taon, tapos mag-file ng claim. Natigilan ako sa implikasyon. Hindi lang pala freeloading si Rodel. May long-term plan siyang nakawin ang family home ko sa pamamagitan ng legal technicalities. May legitimate claim ba siya? Wala talaga. Kailangan ng hostile occupation nang walang pahintulot ng may-ari. Dahil binigyan mo sila ng pahintulot na tumira roon. At hindi sila nagbayad ng upa o buwis, wala siyang basehan. Inilabas ni Cap. Cruz ang folder. Pero nagpapakita ito ng premeditation. Matagal na niyang pinlano ang pagnanakaw na ito. Paano ang restraining order? Pwede ko itong i-fast track dahil sa ebidensya. Matatanggap mo ito sa hapon na ito. Umalis ako sa himpilan na may bagong pagkaunawa sa pagkatao ng manugang ko. Hindi tungkol sa dominance ang insidente ng beer. Tungkol ito sa pagpapanatili ng panlilinlang na magtatapos sa pagnanakaw ng bahay ko. Sa paglalakad ko pabalik sa sasakyan, kinuha ko ang cellphone at nag-scroll sa contacts. Oras na para sa strategic calls. Una kay Marcos Santos ng Frontier Finance. Isa sa mga kreditor ni Rodel na tumatawag sa numero ko. Mr. Santos, ito po si Ben Reyes. Tinatawagan ko po tungkol kay Rodel Cruz. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Hindi na siya nakatira sa address ko at wala siyang legal na claim sa propertya ko. Inilagay niya ang address na yan bilang residence niya sa lahat ng credit application. Panauhin lang siya sa bahay ko. Na-evict ko siya noong 1 linggo. Kung hinintay niyo siya, nagtatrabaho siya sa Mountain View Auto Dealership sa may highway. Pangalawang tawag sa Continental Credit Recovery. Ito si Ben Reyes. Tinatawagan niyo po tungkol sa utang ni Rodel Cruz. Gusto ko lang linawin na wala siyang ownership interest sa propertya ko at hindi na siya nakatira rito. Maikli at factual ang bawat tawag. Hindi ko binabayaran ang utang ni Rodel o nagbibigay ng personal na impormasyon. Tinatama ko lang ang maling address na ginamit niya para makaiwas sa mga kreditor niya. Sa tanghali, nakatawag na ako sa 6 na collection agency. Malapit nang bumagsak ang maingat na itinayong House of Cards ni Rodel. Sa hapon na yon, pinirmahan ni Judge Cruz ang restraining order ko. Legal nang bawal si Rodel na lumapit sa loob ng 100 at 50 metro sa akin o sa propertya ko. Paglabag ay agad arestuhin at posibleng makulong. Nag-drive ako pabalik sa Pin Lodge. Nararamdaman ang kasiyahan ng hustisyang maayos na naipatupad. 3 taon siyang naglano na nakawin ang bahay ko. Gayon hindi na niya ito malalapitan legally. May text sa cellphone ko mula sa hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ito, matanda. I-forward ko ang message kay Cap. Cruz, tapos ni-block ang numero. Naging second nature na ang pagkolekta ng ebidensya. Lunes ng umaga, na-file ko ang restraining order. Sa tanghali, pinapanood ko na ang pagbagsak ng mundo ni Rodel mula sa maraming direksyon. Tinatakan ng clerk ang final copy ng mahusay. Ginoong Reyes, effective na po agad ito. Anumang kontak o paglapit sa loob ng 100 at 50 metro ay labag na. Nagkasalamat ako at naglakad papunta sa sasakyan. Alam kong ihahatid ng deputy ng sheriff ang papeles kay Rodel sa loob ng ilang oras. Tumatawag na ang cellphone ko. Mang Ben,
Si Mike po ito ng Mountain View Auto. Si Mike ang boss ni Rodel. Disenteng tao na nagtayo ng dealership sa reputasyon at tiwala. May itatanong lang ako ng diretsa. Totoo ba ang mga sinasabi ni Rodel tungkol sa'yo? Ano ang sinasabi niya? Na nagka-breakdown ka raw at itinaboy mo siya dahil sa dementia. Na may family medical emergency at ayaw mong tumulong. May pagdududa sa boses ni Mike. Alam mo, Mang Ben, 20 taon na kita kilala. Hindi ito katulad ng lalaking nagkusegin sa unang sasakyan ng anak ko. Mike, binigyan ako ni Rodel ng ultimatum na sundin ang mga utos niya o umalis. Pinili ko ang umalis. Walang medical emergency at maayos ang pag-isip ko gaya ng makumpirma ng banker ko, abogado at pulis. Mahabang katahimikan. Akala ko nga, Mang Ben, may 3 customer ngayon na nagbanggit na may utang sa kanila si Rodel. Isa sa kanila nakakilala sa kanya sa kasino. Nakakaapekto ito sa negosyo ko. Naiintindihan ko. Kailangan ko siyang tanggalin. Hindi pwede ang ganitong kontrobersya sa mga customer na nagtitiwala sa amin sa malalaking bili. Makalipas ng 20 minuto, umiinom ako ng kape sa ani nang makita ko ang unang debt collector na huminto sa dating bahay ko. Continental Credit Recovery base sa magnetic sign sa pinto. Tinawagan ko sila noong Biyernes tungkol sa maling address claim ni Rodel. Tumunog ang cellphone ko. Numero ni Teresa. Pa, may mga lalaki sa bahay na nagtatanong tungkol sa utang ni Rodel. Gusto nila malaman ang assets namin, income, lahat. Tunay na ang takot ngayon sa boses niya. Ano ang sinabi mo sa kanila? Sabi ko ang totoo. Nawala siyang ari ang property ko at hindi na siya nakatira rito. Pero nagsasalita sila tungkol sa garnishment ng sweldo, pagkuha ng assets. Pa, hindi ko maintindihan ang mga ito. Anak, ganoon ang nangyayari kapag may hiniram na pera na hindi kayang bayaran. Consequence yon na ginawa ni Rodel, hindi ako. 18,000 daw ang utang niya. Paano possible yon? Kaya pala hindi niya alam ang buong lawak. Gambling debts. Sa kasino sa baybayin, ayon kay Cap. Cruz. Katahimikan sa linya, tapos mahina. Sabi niya overtime daw yon. Paumanhin na ganito mo nalaman, Teresa. At may deputy sheriff din dito kanina. Nag-serve kay Rodel ng legal papers. Nagwawala siya mula noon. Ang restraining order. Marahil ngayon lang napagtanto ni Rodel na wala na siyang option. Pa, nagsasalita siya na alis ng bayan. Sabi niya wala na raw dito para sa kanya. Naputol ang boses niya. Ano ang gagawin ko? Magdesisyon ka beses sa tunay na pagkatao ni Rodel. Hindi sa inaasahan mo sana. Gabi na nang magpark ako sa tapat ng dating bahay ko at pinanood ang kaguluhan. 3 iba't ibang sasakyan ng kreditor ang bumisita sa araw na iyon. Kumaway sa akin ng malungkot si Aling Patsy sa kabilang bahay. Pinanonood niya ang pagunlad ng sitwasyon nang may pag-aalala na matagal ng kapitbahay. Sa bintana ng sala, nakikita ko si Rodel at Teresa na nagtatalo. Agresibo at desperado ang mga galaw niya. Depensibo at takot ang kay Teresa. Guguho na ang fairy tale marriage na itinayo sa pundasyon ng pera ko habang sumasalakay ang realidad. May text sa cellphone ko. Mula kay Kuya Steve sa Pin Lodge. Bumalik ulit yung lalaki. Sinabihan ko tungkol sa restraining order. Umalis siya, pero galit na galit. I-forward ko ang message kay Cap. Cruz. Nilabag na ni Rodel ang restraining order sa loob lang ng ilang oras pagkatapos ma-serve. Ginagawa siyang reckless ng desperasyon, na ginagawa siyang delikado, pero ginagawa rin siyang predictable. Isang desperadong lalaki na may gambling debts, walang trabaho, at legal na problema, limitado ang option. Pwedeng harapin ang responsibilidad niya ng mature, o pwede siyang tumakbo. Base sa natutunan ko sa pagkatao ni Rodel, malamang ang tumakbo. Nag-drive ako pabalik sa Pin Lodge. Pinag-iisipan ang implikasyon. Kung tumakbo si Rodel para makaiwas sa mga kreditor, ano ang mangyayari kay Teresa? Sasama ba siya? Pipiliin ang loyalty sa lalaking niloko siya ng maraming taon. O makikita niya na sa wakas ng malinaw at pipili ng ibang landas. Kahit ano, kanila na ang consequence na haharapin. 5 taon ko silang pinrotektahan mula sa realidad. Natapos ang proteksyon na yon ng araw na pinili nila akong piliin sa pagitan ng dignidad ko at demands nila. Pinili ko ang dignidad. Ngayon pwede na nilang piliin ang sarili nilang landas. Sapat na ang 2 araw na panonood sa desperasyon nila. Tinawagan ko si Teresa Miyerkules ng umaga at sinabing makipagkita sa karinderya. Siya lang. Hindi ko siya maiwan si Rodel ngayon, pa. Nahihirapan talaga siya sa lahat ng nangyayari. Kung ganoon wala tayong pag-uusapan. Bawal ako sa paligid niya dahil sa restraining order. Mahabang katahimikan.
Saan mo gustong magkita? Main Street Cainderia, 2 oras, sa likod na sulok. Pwede tayong mag-usap ng pribado. Maaga akong dumating at pinili ang booth na nakatalikod sa kalsada. Gusto kong nakatuon sa mga salita ang usapan natin. Hindi sa kabang pagtingin sa mga dumadaang sasakyan. Pagdating ni Teresa, mas matanda siya sa 28 anyos niya. May stress lines sa paligid ng mata. Kinakabahan sa strap ng bag. Naupo siya sa tapat at agad nagsalita. Pa, alam kong galit ka, pero nawalan ng trabaho si Rodel. At hindi kami tinantanan ng mga debt collector. Palagi ang tawag sa telepono. May mga taong pumupunta sa pinto na humihingi ng pera na wala kami. Naghintay ako hanggang matapos siya. Tapos kalmado akong nagsalita. Binibigyan kita ng isang pagkakataon para tapusin ito ng may natitirang dignidad, Teresa. Ano ang ibig mo sabihin? Pampublikong pag-amin sa katotohanan. Buong pagsisiwalat kung gaano kita tinulungan ninyong dalawa at tapat na paliwanag kung bakit ako umalis. Namula ang mukha niya. Gusto mo akong mapahiya sa buong bayan. Gusto ko ang katotohanan. Iba yon. Anong klaseng pag-amin? 2 araw ko iyong pinag-isipan kung ano talaga ang kailangan ng hustisya. Announcement sa simbahan sa linggo sa testimony time. Liham sa editor ng Tribune. Facebook post na nakikita ng lahat ng common friends namin. Buong detalye tungkol sa tuition sa kolehiyo, gastos sa kasal, bayad sa mortgage, at ang ultimatum na naging dahilan ng pag-alis ko. Pa, isipin ng mga tao na may ama kang umibig sa iyo ng sapat para isakripisyo ang kanyang retirement security para sa kaligayahan mo at tinanggap mo lang ito hanggat nandyan pa. Tumingin si Teresa sa hindi pa nahahawakan na kape. Paano si Rodel? Wala na si Rodel sa anumang ekwasyon na may kinalaman sa akin. Permanent ang restraining order. Kung pipiliin mong manatili sa kanya, desisyon mo yon. Pero ibig sabihin noon pipiliin mo siya kaysa sa anumang relasyon sa akin. Pinipilit mo akong pumili sa pagitan ng asawa ko at ng tatay ko. Pinipipili kita sa pagitan ng lalaking nanakot sa akin at ng lalaking nagpalaki sa iyo. Ang katotohanan na pantay-pantay mo ang tingin sa dalawang yon ay nagsasabi sa akin kung gaano tayo kalayo na. Tahimik siya ng matagal na pinoproseso ang implikasyon. Paano ang bahay? Nasa pamilya natin, yan mula pa noon. Mapupunta sa Veterans Housing Program ng Pilipinas. 3 pamilya ng sundalo ang titira roon. Mga taong talagang nakakaunawa kung ano ang serbisyo at sakripisyo. Parang pisikal na suntok ang mga salita sa kanya. Napalitan na ang testamento, nasaksihan, nilagdaan, at na-file sa abogado ko. Pinanatili kong mahina pero matatag ang boses ko. Kahit gawin mo ng perpekto ang lahat ng hiling ko, hindi na babalik sa iyo ang bahay. Final na ang desisyong yon. Bakit? Kailangan ko malaman na anumang pagbabalikan natin ay nakabase sa pag-ibig, hindi sa inaasahang mana. 5 taon ninyo akong tinrato na parang ATM lang. Gusto ko malaman kung may natitira pa ba sa atin na lampas sa financial dependency. Pumuno ng luha ang mga mata ni Teresa. Totoong luha ngayon, hindi ang calculated manipulation na nasanay na ako. Sorry, pa. Talaga. Hindi ko sinadya na humantong dito. Hindi na sapat ang sorry ngayon, anak. Pinanood ng buong bayan kung paano ninyo ako ni Rodel tratuhin na parang katulong sa sarili kong bahay. Pinanood nila kung paano mo pinili ang demands niya kaysa sa dignidad ko. Salita lang ang mga salita ngayon. Kailangan ko nang makita ang aksyon. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ko kayang tumayo sa harap ng lahat at aminin kung gaano kami kamali? Kung ganoon, paninindigan mo ang consequence ng piliing yon. Malamang alis ng bayan si Rodel para makaiwas sa mga kreditor niya. Ang mga lalaking tulad niya palaging tumatakbo kapag nahihirapan. Pwede kang sumama sa kanya at magsimula sa ibang lugar. O pwede kang manatili rito at subukang buuin ulit ang buhay mo ng may katapatan. At kung gagawin ko ang hinihiling mo, baka sa paglipas ng panahon ay makabuo ulit tayo ng tunay na relasyon. Hindi nakabase sa pera o guilt o obligasyon, kundi sa mutual respect sa pagitan ng dalawang adult. Pinunasan ni Teresa ang mga mata niya ng napkin. Gaano katagal ako para magdesisyon? Linggo ng umaga. Magsisimula ang misa ng 10 oras. Kung hindi ka naroon para sabihin ang katotohanan, malalaman ko na napili mo na. Dahan-dahan siyang tumayo, mukhang mas matanda at mas mahina kaysa pagdating niya. Pa, sa tingin mo ba mapapatawad mo pa ako? Tiningnan ko talaga ang anak ko. Nakakita ng mga sulyap ng batang babae na dating gumagawa ng korona mula sa dandelion at humihingi ng bedtime story tungkol sa matapang na prinsesa. Iba ang pagpapatawad sa tiwala, Teresa. Pinatawad kita. Noong araw na pinili ko nang umalis kaysa makipaglaban. Pero kailangan pang kitain ulit ang tiwala,
isang tapat na aksyon sa bawat pagkakataon. Tumango siya at naglakad papunta sa pinto. Nakayuko ang balikat sa bigat ng desisyong magtatakda ng nalalabing bahagi ng buhay niya. Nanatili ako sa booth, pinanonood siyang umalis. 4 na araw na lang bago linggo. Sa panahong iyon, malalaman ko kung may lakas ng loob ang anak kong piliin ang katotohanan kaysa sa ginhawa. Responsibilidad kaysa sa loyalty sa taong hindi naman karapat-dapat. Malinaw at malamig ang umaga ng linggo. Naglakad ako papasok sa simbahan. Nagtataka kung mahahanap ba ni Teresa ang tapang na sabihin ang katotohanan. Mas puno kaysa karaniwan ang sanctuary. Kumalat ang balita na may family announcement. Naupo ako sa usual kong pew, 3 hanay mula sa harap at naghintay. Sinimulan ni Pastor Cruz ang misa sa pamilyar na mga awit at pagbasa. Pero nararamdaman ko ang anticipative energy ng mga tao. Nang dumating ang testimony time, tumayo si Teresa mula sa likod. Mukha siyang maliit habang naglalakad sa gitnang aisle. Pero matatag ang mga hakbang. Sa podyum, hinawakan niya ang mga gilid at tiningnan ang mga mukha na kilala niya buong buhay niya. May kailangan akong sabihin sa inyo tungkol sa aking ama. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na sanctuary. Sa nakalipas na 5 taon, si Ginoong Ben Reyes ang nagpopondo sa akin at sa asawa ko. Binayaran niya ang 160,000 pesos para sa kolehiyo ko, kahit pwede naman akong pumunta sa State University. Babayaran niya ang 25,000 pesos para sa kasal ko, kahit hindi kayang bayaran ng pamilya ni Rodel ang kalahati. Nagbulungan ang mga tao. Mga tiyak na numero, mga dokumentadong sakripisyo na nagbibigay ng malinaw na larawan. Ibinigay niya sa amin ang bahay ng pamilya namin, ang bahay na minana niya sa mga magulang niya, kung saan siya nanirahan kasama ang nanay ko ng 20 taon. Kapag hindi kami makabayad ng mortgage, siya ang nagbabayad. Kapag kulang kami sa grocery, kuryente, insurance ng sasakyan, siya ang nagbabayad ng lahat habang nakatira sa Social Security lang. Lalong lumakas ang boses niya habang nagpapatuloy. 3 linggo na ang nakaraan. Noong ayaw ng tatay ko na sundin ang mga utos ng asawa ko na parang katulong, binigyan namin siya ng ultimatum. Sundin si Rodel o umalis sa sarili niyang bahay. Pinili ni Papa na umalis kaysa isuko ang dignidad niya. Ganap ng tahimik ang sanctuary. Kahit ang mga bata ay parang naramdaman ang bigat ng mga salita niya. Nanood ako habang pinapahiya ng asawa ko ang taong nagsakripisyo ng kanyang retirement para sa aming ginhawa. Pinili ko ang loyalty sa isang lalaking nanakot sa tatay ko, kaysa sa lalaking nagpalaki sa akin ng may pag-ibig at pasensya. Lumuha siya ng malaya, pero nanatiling malinaw ang boses niya. Nakatayo ako rito dahil binigyan ako ng tatay ko ng huling pagkakataon na piliin ang katotohanan kaysa sa pride. Mali ako. Mali si Rodel. Nararapat sa tatay ko ang pasasalamat at respeto. Sa halip, ultimatum at demands ang ibinigay namin. Tumingin siya ng diretsa sa akin. Pa, hindi sapat ang sorry sa lahat ng pinagdaanan mo dahil sa amin. Pero sana maging simula ito. Naging gayang simbahan sa suporta habang bumabalik si Teresa sa kanyang upuan. Lumapit si Pastor Cruz sa podium na may luha rin sa mata. Minsan ang pinakamahirap na tapang ay ang umamin sa ating mga pagkakamali ng hayagan. Ipinakita ni Teresa ang tapang na iyon ngayon. At ipinakita ng kanyang ama kung ano ang hitsura ng dignidad sa ilalim ng pressure. Pagkatapos ng misa, maraming lumapit sa akin na may yakap, pakikipagkamay, at salitang suporta. Pinisil ni Aling Rosa ang kamay ko. Lahat kami ay may hinala na tinutulungan mo sila sa pera, Mang Ben. Ang hindi namin alam ay kung paano nila binalik ang kabutihan mo. Pinakiklab ang balikat ko ni Mang Tony mula sa hardware. Talagang may karakter ang ginawa mo. Hindi madali maglagay ng boundary kapag pamilya ang involved. Pero ang pinakamakabuluhan ay nang lumapit sa akin si Teresa sa labas ng simbahan. Lalabas ang liham sa tribune sa Mayerkuls. Magpo-post ako sa Facebook mamaya. Nag-atubili siya. Umalis na ng bayan si Rodel kahapon. Nag-empeke ng pick-up habang nasa trabaho ako at nawala na lang. Walang forwarding address, walang note, wala talaga. Hindi ako nagulat. Ang mga lalaking tulad ni Rodel ay palaging tumatakbo kapag nahaharap sa consequence. Paumanhin na ganito natapos ang kasal mo. Hindi ako, tahimik niyang sabi. Nag-file na ako ng divorce kaninang umaga. Nalaman kong ginagamit niya ang credit card ko sa sugal ng hindi ko alam. Mas malala pa ang utang kaysa akala natin. Makalipas ang 3 buwan, nakatayo ako sa harap ng bakuran ng dating bahay ng pamilya ko. Pinapanood ang 3 pamilya ng mga veterano na lumilipat sa transitional housing units na ginawa ng Veterans Housing Program ng Pilipinas. Narenovete ang bahay sa magkakahiwalay na apartment. Bawat pamilya ay may privacy
habang nagbabahagi ng common ideas. Si Staff Sergeant Maria Santos, bagong galing sa deployment, ay nagdidirekta sa dalawa niyang anak papunta sa playground na donasyon ng mga negosyo sa bayan. Ginoong Reyes, napakalaking bagay sa amin ng pagkakataong ito. Salamat sa pagpili sa mga veterano para sa regalong ito. Naiintindihan ng mga veterano ang sakripisyo, sagot ko. Dapat mapunta ang bahay na ito sa mga taong talagang nararapat. Ang sarili kong buhay ay tahimik na sa maliit na cabin sa tabing lawa na binili ko. Pera na hindi na dumadaloy sa walang utang na pag-asa. Kape sa umaga sa deck na tanaw ang lawa ng Taal. Hapon na pangingisda, gabi na pagbabasa. Simpleng kaligayahan na ngayon ay parang luho pagkatapos ng maraming taon ng stress sa pera at drama sa pamilya. Maliit ang cabin pero perpekto sa pangangailangan ko. 2 kwarto. Kusina kung saan pwede akong magluto ng totoong pagkain sa halip na palaging restaurant. At maliit na dock kung saan pwede kong ilunsad ang bangka ko. May text sa cellphone ko mula kay Teresa. Pa, 3 months na ako sa counseling at marami akong natututunan tungkol sa healthy relationships. Pwede ba tayong magkape minsan? Gusto ko kitain ulit ang tiwala mo. Isang usapan sa bawat pagkakataon. Ngumiti ako habang tumitingin sa lawa kung saan may lawin na nangingisda sa mababaw. Tinupad ni Teresa ang pangako niya sa public acknowledgement. Tapat at buo ang liham sa pahayagan. Ang Facebook post ay nakakuha ng 12 ng supportive comments mula sa komunidad na sa wakas ay naintindihan ang totoong kwento. Higit sa lahat, siya na ang gumagawa ng responsibilidad na buuin ulit ang relasyon natin sa halip na asahan ang patawad ng walang effort. Tinipa ko ang sagot, mabuti ang kape. Sabado ng umaga sa karinderya. Agad ang sagot niya. Nandun ako. At pa, salamat sa hindi mo talaga ako lubusang tinalikuran. Inilagay ko ang cellphone at pinanood ang lawin na lumipad mula sa tubig na may isda sa mga kuko. Minsan ang pasensya at dignidad ay may gantimpala. Kahit parang walang katapusan ang bigat. Pulat-orange ang paglubog ng araw sa kabundukan. Ginintuan ang ibabaw ng lawa. Sa malayo, naririnig ko ang tawa ng mga bata sa Veterans Housing Complex. Mga pamilyang nagsisimula ng bagong buhay sa bahay kung saan ko natutunan ang pagkakaiba ng pagiging mapagbigay at pagpapahintulot sa pagsasamantala. Natupad ang hustisya, napreserba ang dignidad, at marahil, isang anak na handa ng kitain ulit ang tiwala ng kanyang ama sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap sa halip na emosyonal na manipulasyon. Sulit ang paghihintay. Kung gusto ninyo ng ganitong kwento, pakilik ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ninyo sa comment ang inyong naramdaman. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.